Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na nangangalaga sa ating mga nakatatanda. Marami po sa aking mga pasyente ang dumadaing nito. Hihiga ka sa gabi na pagod, pero ayaw tumigil ng isip mo. Nakapikit na ang mga mata mo, pero hindi ka pa rin dinadalaw ng antok. At ang dahilan ay maaaring hindi stress. Maaaring ito ay isang mineral na unti-unti nang nauubos sa iyong katawan. Ang mineral na iyon ay magnesium. Kapag mababa ang iyong magnesium, nagiging mas sensitibo ang iyong mga ugat, nanatiling tensyonado ang iyong mga kalamnan, at nagugulo ang mga senyales ng pagtulog mo mula pa sa simula. Pagkatapos ng edad na 60, hindi na rin gaanong epektibo ang katawan sa pag-absorb ng magnesium. Ang pangmatagalang stress, paggamit ng mga gamot na pampaihi o diuretics, kakulangan sa pagkain ng mga berdeng gulay, paglaktaw sa hapunan, o pagkakaroon ng hindi regular na pagtulog. Lahat ito ay tahimik na umuubos ng iyong mga antas ng magnesium nang hindi mo namamalayan. Kapag nangyari ito, nagiging mas mahirap ang pagtulog. Maaari kang magising sa kalagitnaan ng gabi, makaramdam ng pulikat sa iyong mga binti, mapansin ang mabilis na pagtibok ng iyong puso, o makaranas ng mga matingkad na panaginip na nag-iiwan sa iyong pakiramdam na hindi ka nakapagpahinga. Ipapakita ko sa inyo ang 5 pamilyar na pagkain na madaling hanapin, mayaman sa magnesium at banayad sa ating nervous system. Makakatulong ang mga ito sa iyo na natural na mag-relax at makatulog ng mas malalim at tuloy-tuloy nang hindi umaasa sa mga tableta. Siguraduhing manatili hanggang sa dulo dahil ang pagkain bilang isa ang pinakasimple ngunit pinaka-epektibo kung kakainin sa tamang paraan. Ang magnesium ay hindi kaagad nagpapatulog, ngunit inilalatag nito ang pundasyon para sa iyong katawan na natural na makatulog. Tumutulong itong i-regulate ang tibok ng iyong puso, i-relax ang iyong mga kalamnan, pakalmahin ang iyong mga ugat, at pabagalin ang sobrang aktibong pag-iisip sa gabi. Ngunit, kapag mababa ang magnesium sa iyong katawan, na karaniwan pagkatapos ng edad 60, ang iyong pagtulog ay nagiging mababaw at putol-putol. Maaari mong mapansin na nagigising ka ng alas 2 o alas 3 ng umaga at nahihirapang makatulog muli. Ang magandang balita ay hindi mahirap hanapin ang magnesium. Ilang maliliit na pagbabago lamang sa iyong mga pagkain sa gabi ay maaaring maibalik ang uri ng pahinga na matagal mo nang hinahanap. Ngayon, isa-isahin natin ang 5 pagkain na dahan-dahan at natural na nagpapanumbalik ng iyong mga antas ng magnesium sa paraang madaling sundin. At ang una, na siya ring pinakamaliit sa listahang ito, ay isang nakakagulat na maliit na powerhouse. Ika-5 pagkain, itim na linga, black sesame seeds. Pampakalma ng kalamnan at sumusuporta sa tahimik na pahinga, maliit ngunit makapangyarihan. Isang kutsarita lamang ng itim na linga ay nagbibigay sa iyo ng mahigit 30 millivolts ng magnesium. Maaaring mukhang maliit na numero iyan, ngunit kapag regular na idinagdag sa iyong hapunan, makakagawa ito ng kapansin-pansing pagkakaiba sa loob lamang ng ilang gabi. Ang mga butong ito ay puno rin ng malusog na taba na tumutulong na mapanatiling balanse ang iyong mga hormone sa magdamag at maiwasan ang pagbaba ng blood sugar, na isa sa mga dahilan kung bakit madalas magising ang mga senior sa kalagitnaan ng gabi. Ang espesyal sa itim na lingha ay ang malambot at malamani nitong aroma at kung gaano ito kabait sa tiyan kahit nakainin ng gabi na.
Hindi rin ito nangangailangan ng masusing paghahanda. Isangag lamang ito ng bahagya at iwisik sa mainit na kanin. Ihalo sa malabnaw na lugaw o ihalo ang isang kutsara sa isang baso ng maligamgam na gatas bago matulog. Ang ilan ay idinadagdag din ito sa oatmeal, multigrain powder o inihalo sa mga nihinhang na merienda bago matulog. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal na Magnesium Research, ang diet na mayaman sa magnesium mula sa mga halamang tulad ng linga ay makabuluhang nagpabuti sa kalidad ng pagtulog sa mga matatanda na higit sa 60. Yung mga regular na kumakain ng linga sa loob ng 8 linggo ay nagpakita ng malaking pagbaba sa mga paggising sa gabi at nadagdagan ang kanilang oras ng mahimbing na pagtulog ng halos 30 minuto bawat gabi. Kung naghahanap ka ng isang magaan, walang caffeine at hindi nakakakabag na pagkain bago matulog na hindi magpapataas ng iyong presyon o blood sugar, ang itim na linga ay isang mahusay na pagpipilian. Isang maliit na pagkain na tahimik na nagdudulot ng mas mahimbing na pagtulog sa mga nakatatanda, lalo na kapag tila mas mahirap matulog ng walang malinaw na dahilan. Ika-4 na pagkain, sabaw ng buko, coconut water. Nagpapaginhawa sa tensyon at nagbabalanse ng mga ugat sa gabi. Katatapos lang nating pag-usapan ang isang maliit na pagkain na puno ng magnesium na maaari mong iwisik sa halos anumang ulam. Ngunit kung naghahanap ka ng isang bagay na maaari mong higupin, isang bagay na nakapapawi at madaling tunawin, walang nginunguyang o pagluluto na kailangan. Kung gayon ang susunod ay magugulat ka. Hindi lahat ay nakakaalam na kahit ang bahagyang dehydration sa gabi ay maaaring gawing mas hindi mapakali ang pagtulog. Kapag kulang sa likido ang iyong katawan, maaaring bahagyang tumaas ang iyong heart rate. Maaaring manatiling naninigas ang iyong mga kalamnan at ang pagod na nararamdaman mo ay hindi nagiging tunay na antok. Iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaramdam ng pagod pagkalipas ng otarambal ng gabi, ngunit hindi pa rin makatulog. Ang sabaw ng buko ay isang banayad na paraan upang mag-rehydrate ng hindi nabubusog. Hindi tulad ng ordinaryong tubig, natural itong naglalaman ng parehong magnesium at potassium, dalawang mineral na may mahalagang papel sa pag-relax ng iyong mga kalamnan, pagbabalance ng electrolytes, at pag-iwas sa pulikat sa gabi. Ang isang baso ng sabaw ng buko ay nagpapaginhawa sa nervous system at nagbibigay sa iyo ng nakakapreskong pakiramdam pagkatapos ng mahabang araw. Isang pag-aaral mula sa Universidad ng Pilipinas sa Los Baños ang natuklasan na ang mga nakatatanda na regular na umiinom ng natural na sabaw ng buko pagkatapos ng hapunan ay may mas matatag na presyon ng dugo sa gabi at makabuluhang mas maikling oras para makatulog pagkatapos lamang ng 2 linggo. Ang benepisyong ito ay higit sa lahat dahil sa balanse ng mineral at electrolyte na ibinibigay ng sabaw ng buko. Kapag pumipili ng sabaw ng buko, piliin ang purong uri na walang idinagdag na asukal o pampalasa. Maaari mo itong inumin ng malamig o sa temperatura ng silid, depende sa iyong panlasa at panunaw. At hindi mo kailangan ng marami. Isang maliit na baso lamang, mga 150 hanggang 200 ml, ay sapat na para matanggap ng iyong katawan ang senyales na mag-rehydrate at mag-relax bago matulog. Kung madalas kang makaramdam ng pagod sa gabi, ngunit nagpapagulong-gulong pa rin sa kama, subukang palitan ang matatamis na inumin, gatas na may asukal, o anumang may caffeine ng isang baso ng purong sabaw ng buko. Maaaring ito ang unang banayad na hakbang tungo
sa isang mas payapang gabi. Ikatatlong pagkain. Kamote, sweet potato, likas na pumipigil sa paggising sa kalagitnaan ng gabi. Hindi lahat ng pagkaing pampatulog ay kailangang inumin o iwisik sa iyong ulam. Ang ilan ay mainit at nakagiginhawa na nagpapadama sa iyo ng kaligtasan at pag-aaruga mula sa unang subo pa lang. Ang ikatlong pagkain sa listahan natin ngayon ay eksaktong ganoon. Simple, madaling tunawin, at sapat lang na pampabusog para hindi ka matulog ng gutom. Ang kamote ay hindi lamang isang karaniwang halamang ugat. Ito ay isang malambot at nakapagpapakalmang pagkain na nagdudulot sa iyong katawan ng pakiramdam ng kaginhawaan bago pumasok sa pahinga. Ang isang maliit na bahagi ng kamote ay naglalaman ng sapat na dami ng magnesium kasama ng soluble fiber at mabagal matunaw na starch. Ang kombinasyong ito ay perpekto para sa pagsuporta sa mas mahusay na pagtulog pagkatapos ng edad 60. Ang mas interesante pa, tumutulong ang kamote na itaguyod ang produksyon ng serotonin, ang neurotransmitter na nagdudulot ng pakiramdam ng kalmado at kasiyahan. Kapag matatag ang antas ng serotonin sa gabi, natural na nagbabago ang iyong katawan upang gumawa ng melatonin, ang hormone na nagre-regulate ng iyong siklo ng pagtulog. Sa madaling salita, ang pagkain ng kamote ay hindi kaagad nagpapatulog, ngunit binubuksan nito ang pinto para sa iyong katawan na pumasok sa malalim at natural na pagtulog. Isang pag-aaral sa University of Santo Tomas sa Maynila ang natuklasan na ang mga senior na kumakain ng magaan at mabagal na carb na merienda tulad ng kamote bago matulog ay nagkaroon ng mahigit 40 minutong dagdag sa kanilang malalim na pagtulog bawat gabi kumpara sa mga hindi. Higit sa lahat, mas malamang na hindi sila magising dahil sa pagbaba ng blood sugar o bahagyang pulikat sa gabi. Ang kamote ay napakadali ring ihanda. Maaari mo itong nilaga, inihaw, o gawing sopas na may kaunting olive oil at pampainit na pampalasa tulad ng cinnamon o luya. Hindi na kailangang magdagdag ng asukal o gatas. Ang natural nitong tamis ay sapat na upang paginhawahin ang iyong panlasa. Kung kakainin mga 90 minuto bago matulog, may sapat na oras ang kamote para matunaw at maging banayad na enerhiya na nagpapalusog sa mahimbing na pagtulog. At kung nakaranas ka na ng mga gabing nagising ka na medyo gutom o kulang sa enerhiya, ang isang maliit na mangkok ng kamote sa gabi ay maaaring maging susi sa pagtulog at pananatiling tulog. Walang gamot na kailangan. Ikadalawang pagkain, saging, banana. Nagpapalakas ng relaxation at mga banayad na sleep hormone. Habang ang kamote ay nagdudulot ng init at ginhawa mula sa loob, ang susunod na pagkain ay isang simpleng prutas na madaling kainin at malamang ay nasa iyong kusina na. Hindi na kailangang lutuin, walang paghahanda, at ilang minuto lamang ang kailangan para magsimula itong gumana. Ang saging ay isa sa ilang prutas na tumutulong sa katawan na makatulog na nakaayon sa iyong natural na ritmo. Salamat sa isang malinaw na mekanismong biolohikal. Ang nagpap-espesyal sa saging ay hindi lamang ang nilalaman nitong magnesium. Ito rin ay ang pagkakaroon ng isang amino acid na tinatawag na tryptophan. Ito ang hilaw na materyal na ginagamit ng iyong katawan para gumawa ng dalawang pangunahing sleep hormone, ang serotonin at melatonin. Hindi nag-iisa ang tryptophan. Kasama nito ang bitamina B6, isang sustansyang kailangan para ma-convert ang tryptophan sa serotonin. At sa saging, parehong elemento ay magkatabi sa perpektong balanse
para magamit ng iyong katawan nang hindi nangangailangan ng tulong mula sa ibang pagkain. Isang pag-aaral na inilathala sa Philippine Journal of Internal Medicine ay nagpakita na ang mga matatanda na higit sa 6 na kumain ng saging mga 1 oras bago matulog ay nakatulog ng 17 minuto nang mas mabilis sa karaniwan kaysa sa mga hindi. Sila rin ay natulog ng mas mahimbing na may mas kaunting paggising na dulot ng sobrang aktibong pag-iisip. Ang mas nagpap-espesyal pa sa saging ay kung gaano ito kabait sa iyong katawan. Hindi ito nagiging sanhi ng pagkakabag. Ito ay walang taba at hindi magpapataas ng iyong blood sugar. Maaari mo itong kainin ng direkta, durugin, at ihalo sa oatmeal o hiwain sa isang tasa ng maligamgam na gatas. Para sa mga nakatatandang nahihirapang ngumuya, ang dinurog na saging ay perpektong pagpipilian para sa isang magaan at nakapapawing merienda bago matulog. Ang saging ay napakadali ring dalhin kapag ikaw ay naglalakbay o simpleng wala sa mood magluto. Isang maliit na saging lamang sa gabi ay sapat na upang magpadala ng ligtas at tahimik na senyales sa iyong katawan na oras na para magpahinga. At kung minsan, ang mismong pagiging simple na iyon ang nagdudulot ng pinakamalaking resulta, isang mas malalim, mas matatag na pagtulog bawat gabi gamit lamang ang isang saging. Unang pagkain, avocado. Pinagsasama ang dalawang sustansya para sa malalim at tuloy-tuloy na pahinga. Napag-usapan na natin ang mga magagaang pagkain, natural na inumin, mainit na nakagiginhawang ulam, at banayad na matatamis na kagat. Ngunit kung naghahanap ka ng isang tunay na kumpletong pagkain, isang bagay na sumusuporta hindi lamang sa iyong pagtulog, kundi pati na rin sa kalusugan ng iyong utak, puso, at nervous system pagkatapos ng edad 60, kung gayon ang huling pagkain sa listahan natin ngayon ay maaaring eksakto ang iyong hinahanap. Hindi aksidente na madalas tawaging brain food ang mga abokado. Sa kalahati lamang nito, makakahanap ka ng isang pambihirang kombinasyon ng magnesium, B vitamins, malusog na unsaturated fats, at isang mayamang uri ng mga anti-inflammatory na sangkap mula sa halaman. Lahat ng ito ay may papel sa pagpapakalma ng mga senyales ng ugat at pagtulong sa iyong central nervous system na mas maayos na umangkop sa mga pagbabago sa iyong ritmo ng pagtulog at paggising. Ang hindi alam ng marami ay naglalaman din ang mga abokado ng lutein at zeaxanthin, mga sustansyang madalas na iniuugnay sa kalusugan ng mata, ngunit naroroon din sa mga bahagi ng utak na responsable para sa memorya at regulasyon ng pagtulog. Isang pag-aaral mula sa Philippine General Hospital ang natuklasan na ang mga nakatatandang regular na kumakain ng abokado ay may mas mahusay na aktibidad sa utak sa mga rehiyon na nauugnay sa pag-iisip at mental relaxation bago matulog. Hindi tulad ng mga pagkain kailangang lutuin, ang mga abokado ay handa ng kainin ng sariwa. Ilang hiwa na dinurog sa whole grain toast, isang smoothie na may unsweetened almond milk o kalahating abokado na may kaunting asin at isang patak ng lemon. Lahat ay mahusay na pagpipilian sa gabi. Salamat sa creamy nitong texture, banayad na panunaw, at mababang panganib ng heartburn o discomfort sa tiyan, ang abokado ay lalong angkop para sa mga senior na may sensitibong panunaw. At ang pinakamahalaga, hindi kaagad nagpapatulog ang abokado, ngunit nagtatayo ito ng isang matibay na pundasyon na tumutulong sa iyong katawan na dahan-dahang pumasok sa mas malalim, mas magaan, at mas nakapagpapahingang pagtulog.
Kapag ang pagtulog ay hindi na isang gabi-gabing pakikibaka, kundi isang tahimik na paglalakbay na nagsisimula sa kung ano ang pinipili mong kainin, kahit kalahating abokado, ay maaaring maging simula ng isang mas payapang gabi. Hindi mo kailangang kainin lahat ng 5 pagkain ng sabay-sabay. Pumili ng 2 o 3 na angkop sa iyong panlasa at isama ang mga ito ng dahan-dahan sa iyong hapunan o merienda bago matulog. Ang isang simpleng hapunan ay maaaring nilagang kamote na may kalahating abokado na sinusundan ng isang maliit na saging at isang baso ng sabaw ng buko. Minsan, sapat na ang pagwiwisik ng sinangag na itim na linga sa iyong kanin o lugaw. Ang susi ay ang pagiging consistent sa paggawa ng mga pagkaing ito bilang pang-araw-araw na gawi. Binibigyan mo ng oras ang magnesium na dahan-dahang ibalik ang iyong natural na ritmo ng pagtulog. Ang pagtulog ay hindi nangyayari dahil sa swerte. Ito ang resulta ng maliliit na senyales na ipinapadala mo sa iyong katawan gabi-gabi. Isang mas mahinang ilaw, isang mas mabagal na paghinga, at isang masustansya at banayad na pagkain sa tamang oras. Pagkatapos ng edad 60, mas marami ang kailangan ng iyong katawan kaysa sa inaakala mo. Hindi mas maraming gamot, kundi mas maraming atensyon. Ang mahalagang aral dito ay ito. Ang katawan ay may likas na kakayahang maghilom basta't ibinibigay natin ang tunay nitong pangangailangan. Kapag binigyan mo ang iyong katawan ng tamang uri ng nutrisyon sa tamang oras, nagsisimulang maaalala ng iyong nervous system kung paano mag-relax, kung paano magpahinga, kung paano matulog ng mahimbing sa gabi nang hindi nagigising dahil sa pulikat, mabilis na tibok ng puso o walang katapusang panaginip. Kung pagod ka na sa pagpapagulong-gulong sa kama, subukang magsimula ngayong gabi sa isang maliit na pagbabago. Pumili ng isa sa 5 pagkaing natutunan mo, isa lang ay maaaring sapat na para makagawa ng pagkakaiba. At kung nasubukan mo na ang alinman sa mga pagkaing ito dati o may sarili kang sikreto bago matulog na nakakatulong sa iyong pagtulog, mangyaring ibahagi ito sa mga komento sa ibaba. Ang iyong kwento ay maaaring eksakto. Ang kailangan ng iba para sa wakas ay maramdaman na hindi sila nag-iisa sa kanilang pakikibaka sa pagtulog. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa dulo. Kung nakatulong sa inyo ang nilalamang ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa lahat. Tandaan palagi, ang iyong katawan ay mayroon pa ring kamangha-manghang kakayahang magpagaling.